Hello guys! Welcome back po ulit sa aking channel. So, for today's video guys ay meron po ulit tayong pag-uusapan or meron po ulit tayong panibagong i-review. Ang pwede nga daw kasing hiramin dito ay hanggang 11,000 pesos. Panoorin nyo muna guys bago nyo i-download para hindi na kayo mag-enter ng inyong mga credentials. So, panoorin nyo muna kung okay ba sa inyo. Itong application nga na ito ay CMF Cash. So sabi dito ay pwede daw tayong humiram ng hanggang 11,000. At kung naka-apply naman na kayo ng mga ibang platform ng mga OLA ay parehas lang po. Parehas lang po dito ang pag-sign up. So dito maglalagay lang po tayo ng number, ng mobile number, and then get OTP, and then sign in. So, maglalagay po tayo dito ng ating mga personal information like province, city, residential address, postcode, and educational level. Sa work information naman ay sa work-related naman po ito. Kung ano yung profession natin, kung ilang taon na tayo nag-work doon sa company na yon, and kung magkano ang salary, monthly salary. And then, ang emergency contact po dito ay 3. So, 3 po ang kailangan ni MF Cash. And meron silang credit standing. Sasagutan nyo lang ito kung meron kayo dito. So, drop down naman ito guys. Pwede kayong mamili kung ano yung isasagot nyo dito. And then, continue lang natin. So, sa ID information naman guys, ay pipili kayo dito ng ID type na i-upload nyo. So, yung mga primary IDs pa rin ang gagamitin natin. So, magpipicture kayo yung front, and then, i-check nyo yung mga details na mag-auto-fill dito sa baba. So, continue lang guys. After nyon ay continue lang po. Then, maglalagay din po tayo dito ng bank information. So, meron kayong pagpipilian dito kung ano yung gusto nyo, kung saan ilalagay yung hihiramin natin. Kung e-wallet ba, kung sa e-wallet ay merong GCash, PayMaya at GrabPay. So, dito naman ay sa bank naman, pwede rin naman kayong maglagay ng bangko nyo. So, bank name lang ang ilalagay nyo and then bank account. Pero kung sa e-wallet naman, ang ilalagay nyo sa bank account ay number. After natin guys, mag-submit. So makikita nyo dito yung quota range daw nila na 500 hanggang 40,000 ang ipapahiram. Ang reference interest rate daw niya ay 0.8%. Ang loan term naman ay 180 days. So i-apply natin ito guys. And then, ito na yung loan details ko. Kung sakaling ako ang maglo-loan dito, nandito na yung loan details ko. So, ang loan term ko nga daw ay 120 days. Ang marireceive kong amount ay 10,991 kasi meron silang service fee na 9 pesos. Meron siyang interest na 352. So, kung makikita nyo dito yung date of application guys, November 13, and then ang due date ko ay March 13. So, parang 4 months nga siya or 3 months. 3 months and then, sasubmit natin. So, ganito na nga guys. Kung titignan nyo doon sa una niyang repayment plan, yung example nilang repayment plan ay fair yung pagkahati-hati niya. Pero at saka parang nakakainganyo na, oy, interesting kasi maganda yung repayment plan. Parang hati-hati talaga siya. Pero nung in-apply ko na ito yun sa akin, ganito na yung lumabas sa repayment plan ko. So, dito, hindi pala totoong 120 days yon kasi, or hindi totoong monthly yung installment kasi yung sa akin na dito ay 7 days na lang siya. So, after ng 7 days ay ibabalik mo na yung niloan mo na 10,942. Tapos kapag daw, ang sabi dito, kapag daw nakapagbayad ka on time, ma-waive yung 352 na interest. Yung 52 na interest. So, hindi pala siya totoo guys na 120 days yung kasi parang 7 days lang ito. Sa akin guys ay sobrang bigat nito kung ganun nga yung repayment plan na after 7 days ay ibabalik mo na yung 10,900 plus. Ayan guys, at ganyan nga po itong CMF Cash.
So, kayo na po mag-decide, kayo na po mabahala kasi nakita nyo naman po kung paano yung repayment plan nila or yung terms nila sa pagbabayad. At kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-like, mag-subscribe, mag-comment, and share para makasali sa giveaways natin. Bye!